Hello guys, it's me Nymphy, ay ang mini vlogger ng South Cotabato. Lumabas nga ako nito ng bahay kasi may rider na naghahanap, may parcel daw na dumating. Kahapon pa nga pabalik-balik itong rider kasi wala namang nagki-claim. Tinanong ko nga dito yung mga kapatid ko kung may order sila pero ang sabi nila ay wala. Sinabi ko nga nito kay kuya na baka nasa kabilang kanto. Naikot niya na nga daw lahat ng purok namin pero wala talagang magki-claim. Dito rin daw talaga naka-address kaya lumabas na lang itong kapatid ko at kinausap. Binayaran na lang talaga ng kapatid ko itong parcel. Pero ang nakapangalan nga dito na tinuro ni kuya ay sa kapatid ko pero iba yung number. Ilang ulit niya pa nga daw tinatawagan ng number pero hindi na daw makontak. Sinabi ko nga sa unang rider na pumunta dito kahapon na i-cancel na lang kung walang magki-claim. Binalik na naman nga ngayon ang parcel kaya kinuha na lang talaga ng kapatid ko para hindi na rin pabalik-balik si Kuya Rider. Nagtanong pa nga nito ang kapatid ko kung ano ang laman. Sabi niya ay pajama na pantulog. Mabuti na lang din talaga ay hindi masyadong kamahalan kaya na-afford lang din ng kapatid ko. Sinabi ko nga nito sa kapatid ko na buksan niya para makita namin kung ano ang laman. 180 nga lang itong nabayaran niya kaya swerte lang din daw naman. Kahit hindi nga raw to sa kanya ang parcel ay sobrang saya niya na para daw siyang naka-jackpot. Turno kasi siya na pantulog at sobrang lamig ng tela niya. Sinuot niya nga talaga ito at sobrang ganda daw. Ito nga ring pamangkin ko ay nagpapaaway ng gagamba. Siya nga muna daw maglalaro nitong gagamba kasi yung isa kong pamangkin na may-ari nito ay pinapahugas ko ng plato kasi sobrang dami na ng hugasin nila. Kahit lalaki nga to siya ay pinapahugas pa rin namin ng plato para matuto naman pag lumaki na. Dahan-dahan ko nga to siya tinuturuan para makuha niya. Tinatawanan niya pa nga ako nito kasi yung action ko daw sa pagtuturo. Nasa ibang bansa kasi nagtatrabaho yung mama nila kaya ako na lang ang nagtuturo. Nililigpit na nga rin namin ng kapatid ko itong kahoy. Ito nga yung pinutol-putol ni Papa na kahoy nung isang araw. Hindi ko nga nito na malaya na apakan ko na pala ang mga langgam kaya kinagat ako. Natuyo na nga itong mga kahoy kaya niligpit na namin kasi pwede na itong panggatong. Baka uulan na naman kasi kaya tinakpan na namin. Kinagat na naman nga ako nito ng langgam ay mabuti na lang ay tapos na kami. Tinawag na nga rin ako nito ng pamangkin ko na umakyat dito sa taas kasi mangunguha kami ng rambutan. Medyo mataas nga nito ang pader kaya doble ingat ako dito sa taas. Tinapunan nga ako dito nila ng dalawang rambutan sa taas. Tikman ko raw kung okay na ba daw yung hinog niya. Dalawa nga talaga to sila umakyat kasi medyo malayo daw talaga yung rambutan. Binuksan ko na nga rin itong binigay nilang rambutan pero sobrang pakla lang talaga ng balat niya. Nung kinain ko na nga ito ay matamis naman at masarap. May konting asim lang siya kaya sobrang sarap naman kainin. Ito kasing klase na rambutan kahit hindi pa masyadong hinog ay matamis na at masarap na kainin. Hindi ko nga alam kung paano to siya tumubo dito sa likod or tinanim talaga siya. Nung hindi pa kasi nakapader dito sa likod ay kami nag-aalaga dito at si Papa rin nagtatanim ng mga saging. Kaya kapag may bunga talaga ang mga saging dito ay kumukuha rin kami. Sabi ko nga nito sa mga pamangkin ko na mag-ingat sila sa taas baka kasi mahulog. Dahan-dahan na naman nga ako nito sa paglalakad kasi nagtapon sila ng rambutan. Mabuti na nga lang ay medyo malapit lang kaya nakuha ko rin agad. Ang sarap nga talaga ng rambutan lalo na kapag hindi sa inyo. Sabi ko nga nito sa isa kong pamangkin na bumaba na lang siya at siya na lang ang pupulot sa mga nahuhulog na rambutan. Kahit hindi nga ito sa amin ay nagpaalam naman itong mga pamangkin ko na hihingi sila ng rambutan. Malayo kasi ang may-ari nitong rambutan kaya okay lang daw kung kumuha. Bumaba na nga itong pamangkin ko at kinuha niya na yung ikubag. Sinabit niya na nga ito at naghanap na sa mga nahulog na rambutan. Bababa nga rin ako nito kasi may nakita akong papaya na sobrang ganda. Tinuro ko nga rin ito sa kanya na may nahulog doon sa kabilang sulok. Hindi nga din talaga dadami yung mga rambutan kasi kinakain na. Nakababa na nga ako nito at itong pamangkin ko ay dali-dali rin naman umakyat. Tinalon niya nga ito pero hindi niya makuha kaya inakyat niya na lang talaga. Sabi ko pa nga nito sa kanya na dahan-dahan lang sa pagkuha at wag ihulog. Sobrang ganda nga kasi talaga nitong papaya at paniguradong masarap din ito. Wala nga talaga siyang sira at kahit konting butas. Mabuti na lang talaga ay naunahan ko yung mga ibon. Sabi nga rin ng pamangkin ko na may bayabas daw dito kaya pinuntahan namin. Maliit pa nga tong bayabas dito at may marami ng bunga. Naghanap na nga rin ako nito baka may pwede nang kainin. Sabi ko nga nito sa pamangkin ko na babalikan namin to next week kasi sobrang dami na nitong hinog. Native nga ito na bayabas kaya kahit maliit ay hinog na siya. Nag-ikot-ikot nga ako nito at wala talaga akong nakita na isang hinog. At ito nga yung pamangkin ko na nasa taas pa. Sira daw kasi yung panungkit niya kaya inayos niya muna. Ito nga yung papaya na nakuha namin guys. Sobrang ganda niya. Halata talaga na wala siyang spray at kahit anong abono. Umakyat na nga ako nito at babalik na sa bahay para kainin na yung nakuha naming papaya. Medyo nahirapan nga akong umakyat nito kasi nakatsinelas ako at sobrang dulas. Sabi ko nga nito sa pamangkin ko na tirahan niya ako ng rambutan pagkatapos nila. Pagdating ko nga sa bahay ay hinugasan at hiniwa ko na agad itong papaya. Pagbukas ko nga talaga nito ay sobrang ganda niya at walang sira sa loob. Napaiwan nga rin yung pamangkin ko ng papaya kaya hati na lang kami. Dahan-dahan ko na nga rin kinuha itong lahat ng buto niya. Ngayon na nga lang din ako ulit makakain ng papaya kaya tinikman ko na. Sobrang sarap nga talaga at sobrang tamis. Kinain ko na nga talaga at inubos na. Isa nga rin talaga to sa mga paborito ko. Kaya hanggang dito ulit mga guys. Maraming salamat sa panonood. Bye bye!